Malaya kayo magsuri bago at pagkatapos ng palabas. Pakiusap lamang na kayo'y tumahimik sa panahon ng palabas. Maayos silang tinanggap ng Amerikanong si Ginoong Litz na itim na itim ang kasuotan. Hindi tumutol si Ginoong Litz sa kagustuhan ng pangkat. Malaya kayong magsuri bago at pagkatapos ng palabas. Pakiusap lamang na tumahimik kayo sa panahon ng palabas. Parang nakinikinita na ni Benzayd na mapapahiya ang Amerikano. Nadarama ng mga nagsisipasok na parang pumasok sila sa bahay ng mga patay. Amoy na amoy ang insenso na lalong nagpatayo ng balahibo sa mga dumagat. Ngayon, Ginoo, dahil wala nang idiong maaaring makarinig at makikita, maaari mo bang sabihin sa amin ang daya? Pinigil ni Padre Camorra si Benzayd sa takot na mapatunayang totoo ang mga sinasabi nito. Bakit hindi, Ginoo? Huwag yun lamang sirain ang anuman. Inyong pahintulot. Itinaas niya ang itim na tela at hinanap ang mga nakatagong salamin sa may paa ng lamesa. Hinagilat ng kamay ang salamin sa ilalim, ngunit wala siyang natagpuan. Umikot ang mamamayan sa paligid ng waring may hinahanap. Nasaan ang salamin? Hinanap ni Benzayd sa ilalim ng mesa ang salamin at inalis niyang muli ang takip, ngunit wala siyang natagpuan. May nawawala ba sa inyo? Nasa ng salamin. Ang salamin, Ginoo. Hindi ko alam kung saan yung tinagawa sa inyo. Ang sa akin ay nasa hotel. Ibig niyo ba makita ang inyong sarili? Mukha kayong namumutla at nag-aalala. Napatawa ang ilan sa biro ng Amerikano at si Benzayd ay bumalik sa kanyang upuan. Hindi mainigin ang kanyang ulo. Lahat ay umupo at iamdan ninyo ang inyong mga tanong. Lumabas si Ginoong Litz at pagbalik ay may dalang kahong-kahoy na napapalibutan ng mga ibong maya at mga bulaklak. Mga binibini at Ginoo. Minsan sa pagbisita ko sa piramide ni Khufu, panahon ng ika-4 na lipi, natagpuan ko ang kahong ito na pwede niyong suriin. Ipinakita ang kahon sa mga nasa upuang hanay ng upuan. Si Padre Camorra ay napalayo samantalang tinignang mabuti ni Padre Salvi ang kahon. Ngumiti si Padre Irene na parang may nalalaman. Si Don Custodio ay umasta ng akala mo kung sino at si Benzayd ay patuloy na naghahanap sa kanyang mga salamin. Amoy patay! Amoy ika-4 siglo! Nakalimutan ni Benzayd ang kanyang mga salamin at nilingon ang nagsalita. Inisip ni Benzayd na sana ay siya na ang nakapagsabi noon at nagwika para inisin si Padre Camorra ng amoy simbahan. Ang kahong ito ay nagtataglay ng abo at pirasong papel na may sulat. Maaari mo siyang tignan. Huwag niyo lamang alalahanin mo. Naunahan na naman siya sa pagsasabi ng ganoong mga salita. Hindi ko malaman ang aking gagawin noon. Sinusuri ko ang papel na may 2 salitang nakasulat. Na hindi ko malaman ang Hindi ko pa natatapos sabihin ang unang salitang aking nabasa nang naramdaman kong nahulog ang kahon mula sa aking mga kamay na parang itinulak ng malakas na pwersa. Napunta sa sasdo. Tumigil siya sandali pagkatapos ay lumapit sa mesa at ipinato ang mahiwagang kahon. Ginoo ang takip. Bakit hindi? Itinaas niya ang kahon at dahang-dahang inalis ang takip ng mesa. Pagkatapos ay inilagay ang kahon sa gitna. Lumapit siya sa tagapaganood. Lahat ay tahimik.
Bakit hindi po tayo papapasukin? Napunta sa sahig at nagpawala sa aking lakas upang damputin. Nabigla ako at nahintakutan. Nang buksan ko, hindi ko malaman ang aking gagawin. At hindi pa nagtagal kung bigkasin ang pangalawang salita sa papel, ay sumara ang kahon at nawala ang ulo. At sa lugar nito ay natagpuan ang mga abong ito. Napag-alam-alaman ko rin ang dalawang salitang iyon ay ang buhay at kamatayan. Ibinat ka Ginoohan. Sa isang salita lamang, mabibigyan ko ng buhay ang mga abong ito at makapagsasabi ng nakaraan sa kasalukuyan at hinaharap. Ang mga nakabitin sa platamorma ay nanginig. May tiling nagmula sa kahon at ang lahat ay namutla at hindi gumagalaw. Ang isang babae sa takot ay papahawak kay Padre Salvi. Nabuksan ang kahon at nakita ang manonood ang isang ulong may malago at mahabang buhok. Unti-unting bumukas ang mga mata at tumingin sa tagapanood. Nagliliyab ang mga mata na may itim sa paligid na nakatingin kay Padre Salvi. Espinghe, sabihin mo kung sino ka. Sa gitna ng katahimikan ay may malamig na hangin umihip sa plataforma. Ako ay si Timothy. Pinanganak ako sa panahon Amisis at napatay ng pamumuno ng mga Persiano. Habang si Cambyses ay pabalik mula sa kanyang expedition sa loob ng Libya. Pumunta ako upang tapusin ang aking pag-aaral sa Persia, Assyria at Persia. At ako ay bumabalik sa aking bayan upang manirahan hanggang patawag ako dito. Ang humarap sa kanyang hukuman, ngunit sa aking kasiraan sa pag-aaral ko sa Babylonia, natuklasan ko ang isang nakapaglakbot na lihim. Ang lihim ng huwad na Smerdes. Ang malakas ng loob na sa lamanggerong Gamauta. Imposterong Gaumata. Impostor sa nagapamahala. Sa takot na bunyag ko ang kanyang lihim kay Cambyses ay sila ay Panginoon ng dalawang katlo ng mga lupay. Ang kalaman ng kanilang sandata, nilibing nila ang mga tao sa Gamata at pagkaliging sa pinagsayon-sayon sa iba't ibang Panginoon. Ginamit ng mga mananakop ang mga praile at dahil sa alam na sila ay napakinabangan, ay pinagtanggol sila at binayaran talagang nila sa kanilang payo at ginawa nila. Binagbili ng mga pang-Ehipto ang kanilang sarili sa gustuhan ng Gaumata. Dahil sa takot din nilang ipagtapat ko sa mga tao na sila ay magdaraya. Dahil sa kanilang layunin at samantala nila ang damdamin ng isang batang praile ng Abudes na nilagay ng santo. Sa kainitan. Ano ang binabalak ng praile sa inyo? Ang ulo ay pinaringgan ng nakalulunos na daing. Nakita ng mga tagapanood ang namumuong luha sa mga mata ng ulo. Minamahal ko ang dalaga, anak ng praile na tila bulaklak na bagong pamukadkan. Ang bata pang praile ng Abdos ang nagpagusto rin sa kanya at nais niyang masarili ang dalaga. Kaya ginamit ng aking pangalan sa isang kabulungan. Ginamit din ang aking mga sulat na nakuha mula sa aking namay. Ang kaguluhan ay nangyari na si Cambyses ay galing sa isang di matagumpay na kampanya. Tahimikan ang sumunod. Takot na takot si Padre Salvi. Tayo papasukin. Dahil binibini, ang mga praile at natataas na pinuno ng pamahalaan ay nasa loob at pinapanood ang ulo. Kung ganoon mga praile, man ay sabik-sabik makapanood at ayaw nang ipaalam na sila ay naloloko. Ano ang espinhito na kasintahan ng mga praile? Mamamatay tao, mapanirang puri, mapagbanal-banal ang praile, pinagbibingarang totoo, mamamatay tao, mamamatay tao. Diyos ko, boy siya! Nagdideliryo si Padre Salvi. Sinabi ko na sa kanya huwag kainin ng sopas na iyon. Palagay ko inututis mo siya ng ulong nakatitig sa kanya. Dahil sa kaguluhan ng isto, akala ni Padre Salvi na siya ay nasa hospital. Dapat ipagbawal ang ganitong mga palabas. Iyan ay kawalang dangal at kawalang reliyon. Nahigit sa lahat ito ay dahil sa kanyang sarili. Nang sumunod na, nagpahayag si Benzite
ukol sa agham ng kahiwagaan, espiritualismo at iba pang bagay ukol dito.